kung bakit nagtawag pa ng magmimisa at narinig ko pa yung pare na nagsabi, mga hudas yung labing walo. 18 senador ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Tama ba yun? Aba, pag binulungan ng pare, ang galing nitong pare. Orimus Pobiscum, sikula-sikulati eh. Naging Kristo yung tinapay. Naging Diyos pa. Alam nyo, ay narinig ko sa television at nakita yung sagot nung obispong Katoliko na nagdepensa sa Iglesia Katolika. Ano ginawa ng mga apostol? Kinagat ba si Kristo? Hindi. Pero itong mga cannibal na ito, ginawa hong literal. Yon, ang napakinggan ninyo ay una ang reaksyon ni Senador Marcolita noong congressman pa siya kaugnay sa misa ni Father Flavi doon sa Kongreso. Yung ang impeachment complaint ay ibinalik ng Senado sa Kongreso, kung naalala ninyo yan. So, kung maalala ninyo, hindi lang si Father Flavi ang nagpahayag ng kanyang opinion na yung mga senadors na bumoto para ibalik ay tinawag na mga hudas. Meron pang mga abogado na nagpahayag dyan at kahit sa Kongreso. Pero, bakit mas nag-react si Marcoleta na isang kaanib sa iglesia sa pahayag ng pare? At sabi pa niya, tama ba yun? At yung anak din ng founder sa iglesia na si Mr. Eranio na pumanaw na, grabe ang banat niya sa misa. Sa banal na misa, tayo daw mga Katoliko ay kanival. Kinain natin si Kristo. Ating tatalakayin ito. Sumahan niyo ko. Kasi mamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito nyo ni Brother Wendell Talibong sa Catholic Faith Defenders. Muli makasama ninyo. At inanyayahan natin at mga soking taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga soking taga-subaybay? Welcome po. I-acknowledge muna natin ang mga pumasok bago natin tatalakayin punto na nag-react si Marcolita. Sabi niya, tama ba yun? At binanggit kasi ni Marcolita sa kanyang reaction, may separation between church and state. Kaya, di daw tama na ang isang pari sa pagmimisa ay banatan yung mga senadors. Ang tinutukoy niya si Father Flavi. Pero, narinig kaya ni Marcolita, may audio si Felix Manalo na sa kanyang pangangaral, presidente na si Magsaysay, binanatan niya. Ating i-play yan, mga kapatid. So, kung separation between church and state, tama ba na ang INC sumusuporta sa mga kandidato kung sino ang paboran? Ano po ba ang nasa separation of church and state? Matagal na natin yan tinatalakay. Pero, itong banat sa anak ni Felix Manalo na si Eranio Manalo, ito papa ni Eduardo Manalo, no? Nakasalukuyang tagapangasiwang pangkalahatan sa INC. Pero ang misis ni
Eranio natiwalag sa iglesyang tatag ni Felix Manalo. Okay. Sandali muna. Ating i-acknowledge ang mga pumasok ngayon. Si Tami Balisario sa Las Piñas, Alberto Realista, si Serik, si Muslim Islam, si Junri Tabalanza, si Virgelio Abregana dyan sa Cebu, si Rick, si ano yun? Maria Dulce Lapis sa Bohol, si David Aliones, Edwento Buhi diyan sa Quezon City Hall Compound, si Natividad Tandura, na palaging nagsubaybay, si Adon Bundal, Emily Suarez, at sa lahat nating mga kapatid, si Robbie GS, si Glenn, si Alquizar Katubig, Roel Real Oleri Senior, Jens Cordoba, Cebu, si kapatid na Sampaguita Ganda, si Ezekiel Fuentes, si sa Cordoba sila nagsubaybay, no? Bituon Caporoso Jersey Maker. Shout out daw watching from Tacdi, Santa Cruz, Concepcion, Tarlac, Philippines. Padayon lang sa pagsangyaw, bro. Okay. Sila si Emily Suarez, Robbie G.S., John Milan, at si Bicolana. Hello, kumusta? Bicolana. At sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Okay, balikan natin yung una na punto, reaksyon. Tama ba umano yung sinabi ni Senator Marcolita sa kaanib sa Iglesia ni Cristo? Ang pahayag sa pare, may karugtong siya dito na may separation of church and state daw. Ito. Hindi natin maintindihan kung bakit nagtawag pa ng magmimisa at narinig ko pa yung pare na nagsabi, mga hudas yung labing walo. 18 senador ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Tama ba yun? Aba, pag binulungan ng pare, ang galing nitong pare. Orimus Pobiscum, sikula-sikulati eh. Naging Kristo yung tinapay. Naging Diyos pa. Alam nyo, ay narinig ko sa television at nakita yung sagot nung... Iyon. Panahon pa ito ni Eranio, pero sa mga di nakakilala ni Eranio, siya ang pangalawang tagapangasiwang pangkalahatan matapos pumanaw ang kanyang papa na nagtatag sa Iglesia ni Cristo sa 1914 sa Punta Santa Ana. Marami sila na nagtatag at isa sa nagtatag ay nagkatoliko na tinatalakay na natin. No? Pero mapansin ninyo na dito sinabi ni Mr. Eranio Manalo na tinatawag nilang ka-RD daw na sikulati. Yung Latin na bahagi sa prayer, ginawa niyang sikulati. Kawawa naman talaga itong anak sa INC founder, no? Di talaga niya alam kung ano ang sikulat sikulorum sa misa. Latin kasi yan. Pero official language natin mga Katoliko, Latin, no? Yun ang official. Sa INC, Tagalog, natural, dahil Tagalog ang founder, si Felix Manalo. Kaya Tagalog ang official nila na language. Pero yung sinabi niyang sikulat-sikulati, kawawa naman, naging sikulati ang sikulorum. Sikulat-sikulorum, ibig sabihin, edges of edges. Yun po'y about sa
eternity, no? Grabe ang banat niya. Kaya dapat nating sagutin itong mga anti-katoliko tulad dito dahil matagal na itong mga banat nila sa ating pananampalataya. Balikan natin si Mr. Iranio. Pag binulungan ng pare, ang galing nitong pare. Orimus Pobiscum, sikula-sikulati eh. So, sikulati umano. Mali po yan. No? Kaya bago bumanat, no, baka masunod ito sa kasama pa mga ministro, sikulat-sikulorum yan. Ages of ages. So, yun pa yung pahiwatig sa eternity. Hindi sikulat-sikulati. Mahilig talaga ito sila sa sikulati. Pero, punta muna tayo sa binanggit na separation of church and state. Dahil ayon kay Marcolita na senador na ngayon, kaanib sa Iglesia ni Cristo, tama ba umano yon? Na merong separation of church and state umano pagkatapos nagbimisa na ganyan. Una, alam naman natin na abogado si Marcolita. Pero kung tingnan natin ang ating konstitusyon, ang konstitusyon ng Republika ng Pilipinas 1987, malinaw naman ang binanggit diyan kaugnay sa paghihiwalay sa simbahan at sa Estado, lalo na sa Artikulo 3, Section 5. Ano po ba ang binanggit kaugnay sa separation of church and state? Ito po ang mabasa natin. Hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatag ng relihiyon o nagbabawal sa malayang pagsagamit nito. Dapat ipahintulot magpakailanman ang malayang pagsasagamit at pagtatamasa ng paghahayag ng relihiyon at pagsamba ng walang pagtatanggi o pamimili. Hindi dapat kailanganin ang pasulit panrelihiyon sa pagsasagamit ng mga karapatang sibil o pamolitika. Iyon ang unang bahagi na sinabi sa saligang batas natin. Hindi maaring magkaroon ng pambansang relihiyon o sa pilitang ipatanggap sa lahat ng mga Pilipino. Halimbawa, gawing pambansang relihiyon ang Iglesia ni Manalo at sa pilitang ipatanggap, di pwede yan. No? Malinaw yan sa Artikulo 3, Section 5. At hindi maaaring ipatupad ang pambansang halimbawa sa komunista, atheism sila, atheismo. Di, pwede yan. Kung saan lubusang supilin at pasunurin ng gobyerno ang lahat ng relihiyon. So, malinaw na ipinagkakaloob sa simbahan at sa lahat ng mga relihiyon ang karapatan ng malayang pagpapahayag, pamumuhay at pagsabang alinsunod sa kanyang paniniwala. So ano pa ang sinabi kaugnay sa separation of church and state sa Artikulo 6, Section 28, numero 3 sa ating saligang batas? Ito ang sinabi, mga kapatid. Dapat malibre sa pagbayad ng buwis ang mga institusyong pangkawang gawa, mga simbahan, mga rektorya o mga kumbento sa kaugnay nito, mga moske, di pang negosyong mga sementeryo at lahat ng mga lupain, mga gusali at mga mehora na aktwal, tuweran at
tanging gamit sa mga layuning panrelihiyon, pangkawang gawa, o pang-edukasyon. Yun ang nasa saligang batas natin, mga kapatid. No? So, bakit natin yan tinatalakay din? Dahil, alam nyo, sa daming mga anti-katoliko at kahit nga yung mga katoliko kono na may sinusuportahang kandidato ay sa kanilang pag-aatake, kanilang sinasabi sa social media, dapat ang simbahan ay magbayad ng buwis sa gobyerno. Yan, naalala ninyo yan, yung mainit pa ang mga taga-suporta, DDS, si kay Digong, dapat pabayaran ang simbahan sa buwis. So, ngayon, tama ba ang kanilang argumento na dapat ang simbahan magbayad ng buwis? Mali. Bakit? Kung buwisan ang simbahan, alam nyo, ibig sabihin, may karapatan na ang simbahan na makinabang sa pera ng ating bansa. Diba? Meron ng karapatan siyang makinabang sa pera dahil nagbigay siya ng buwis. At magiging tungkulin din ng bansa na gastusan ang mga pangangailangan ng simbahan dahil siya nagbigay ng buwis. At kung mangyari iyon, tahasang nilalabag nito, mga kapatid, ang saligang batas na itinakda ng Artikulo 3, Seksyon 5. No? So, kaya yon ang dahilan. Ano pa ang sinabi sa separation of church and state? Malinaw niyan. Kaya kung wrap up natin ang separation of church and state, mga kapatid, sa tatlo lang. Meron lang tatlong termino ang separation of church and state. There shall be no official state religion. Yon ang una. Pangalawa, the state shall not pass laws for or against any religion. Pangatlo, no public funds shall be allocated for the benefit of any religious group. Yun lang ang separation of church and state sa batas natin. Walang sinasabi na bawal makialam ang simbahan sa mga social issues, sa mga pangyayari sa ating lipunan. Napakalinaw yan sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, page 113, 114. Mga laiko at mga kaparian ay may kailangan makiugnay at makibahagi sa usapang panlipunan. No? Ayun, punta tayo dito ni Iranio Manalo. Orimus Pobiscum Secula Seculati eh. So, ang kanyang Latin dito, Siculat-siculati umano, mga kapatid. Ginawa niyang siculati, ang sikulorum. Ang sikulorum, sicula-siculorum, sa English ba, edges of edges. Pero ang banat niya dito, kaugnay sa banal na misa. Naging Kristo yung tinapay. O naging Kristo umano ang tinapay. Ginawa ng Katoliko na letra por letra. Di ba mahilig sila letra por letra? Pero imbento lang ba ng simbahang Katoliko ang pagiging tunay na katawan at dugo? Hindi yan mangyari sa mga pirated na sekta. Halimbawa, may mga sekta na gumagaya lang na parang mga obispo at mga pare, pero wala silang apostolic succession. Diba? So, wala silang authority. Walang pagkakaiba yan sa civilian na nakasuot ng uniforme
ng uniforme ng pulis. Kahit pa may armas sa kanya, may baril sa kanyang bewang, parang pulis siya tingnan. Diya? Pero, pwede siyang hulihin. Usurpation of authority. Okay. Ganon ang makita ninyo na mga pare kuno, mga obispo kuno. Ang dami na ngayon. Di ba? Meron nang lumilitaw na mga nagpakilalang Santo Papa din daw. Oh. Pero walang kaugnayan sa tinatawag na apostolic succession. Ganon din sa mga siktang tatag lamang ng tao. Pansinin niyo, kay Muhammad, nakakita daw siya ng anghel at binigyan ng Quran. So, naging propeta siya. Pagdating naman kay Ellen Goldwhite, kinikilala ng Seventh-day Adventist na naging propeta din. Pagdating naman ni Kibuloy, yan, appointed son of God. Pagdating naman sa Mormons, Joseph Smith, ano nangyari? Propeta na din. Pagdating ni Felix Manalo, iba siya, anghel siya. Pagdating sa PBMA, iba din, master. Dahil Diyos Espiritu Santo yon. Kung punta kayo sa Dinagat Island yan, kung punta kayo sa Misamis Oriental, merong PBCM. Dinagat Island, PBMA. PBCM, Diyos Ama na naman. Imagine, sa PBCM may Diyos Espiritu Santo. PBMA may Diyos Espiritu Santo. PBCM may Diyos Ama. Pagdating sa Davao, si Kibuloy, appointed son of God. Siya ang Jesus daw. O di, ang nagpakilalang Trinidad, nandito lang sa Pilipinas. May kasama pang anghel. Si Felix, Si Felix Manalo, di ba? Anghel daw. So, grabe talaga ang nagsusulputan ngayon na sikta, mga kapatid. Grabe, no? Ang nagsusulputan. Sandali, may nabasa ako si Jewel Reformado. Pagdating sa Bohol, tampered. Tama, tinampered ni Parba ang debate namin. Una, di niya matanggap na may desisyon ang moderator. Pangalawa, nakalimutan ba ninyo paano tinampered ni Parba sa debate ang aklat na binasa niya? Ito ay, balik natin ha. Pero ang mastermind, matubari sa inyong libro, gusto na ko, they altogether fantastic to say that the remote beginning, of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. Mastermind. Kung wala kayong kopya sa aklat na ginagamit ni Parba diyan, kung wala kayong kopya, abay, mapauo talaga kayo. Di all together daw ang nakasulat, pero kung tingnan natin ang naturang aklat, it is not all together, hindi, di all together, fantastic to say. Yan. Pero ang mastermind, matubari sa inyong libro, gusto na ko, they altogether fantastic to say. So, diyan they all together fantastic to say. Yan. Kaya tama na grabe talaga mandaya. Di lang yan. Di ba ninyo na napansin yung pandaya ni Sinita na ang Bible ay ito
So, anong ginawa niya sa ang Bible? Antikristo at ang tatak ng Antikristo ay 666. Pwede talibong Sandra, ha? Oh, grabe itong si Sinita, no? Grabe ito. Pero ang daya niya ito. talagang dinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin Titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Ito po. Ito po. Ayan po yun. Oh, yan. Ayan Dikit, po yun. oh. Kung may Dinikitan. dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Dipensor Katoliko nun, si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Oh, napakalinaw yan. Kaya yung mga ginagawa ninyo, na mahilig mag-tamper dahil umanib sa tamper na sekta, yon. Booking na booking. Di lang yan. Di ba? Nabuking na din sila sa Aklat Katoliko. Itong aklat na ito, Itong aklat na ito. Imagine umabot sa pahina 63. Talagang dinikitan ko raw. Sandali. Umabot sa pahina 63 ito. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, Ito sa talaga. pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako. So, pahina 63. So, di ba nahiya ang mga mangangaral sa INC kaugnay diyan na ang aklat na pinakita nila ay hanggang pahina 18 lang ito. Hanggang pahina 18 lang ito. Eto, mga kapatid. Pansinin ninyo. Yan. Pahina 1, 2, 18. 18. Wala nang 19. Wala nang 20. Pero, pagdating sa ministro, abay, hanggang pahina 63. So, dapat mga kapatid, alam ninyo yan. I-share ninyo ito sa mga kapatid nating mga Katoliko, no? Dahil grabe talaga sila gagamit ng mga ganitong mga modus. Okay, ibalik natin. Hindi natin maintindihan kung bakit Yung- nagtawag pa ng Si Mr. Eranio Manalo. Kum sikula-sikulati Yan. Ang sikulat-sikulorum, sikulat-sikulati para sa kanya. Sikulat-sikulorum, edges of edges sa English. Pero, naging sikulati para sa kanya. Okay. So, kawawa naman. Banat na banat, di pa alam ang Latin. Naging Kristo yung tinapay. Naging Kristo ang tinapay. Naging Diyos pa. Naging Diyos pa. Una, dahil ang INC hindi naniniwala na si Kristo'y Diyos. Kahit pa yung mga ministro nila ginagamit yung salin dahil bawat doktrina nila may katumbas kasing salin ng Biblia. No? Alam niyo yan. Itong mabasa sa Juan Kapitulo 1:18, ang salita ng buhay, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Di ba, ang gusto nila, dapat may mabasa sa Biblia. So, ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. Ngayon, binanata niya ang banal na misa. Kung ito bang banal na misa ng Simbahang Katoliko, literal ba yan na dugo at katawan ng ating Panginoong Hesus? Sige nga. Tingnan natin ang mabasa sa Biblia. Ito ang mabasa natin.
while they were eating, Jesus took bread, said the blessing, broke it, and giving it to his disciples said, "Take and eat. This is my body." Ano daw? This is my body. Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, saying, "Drink it, drink from it, all of you, for this is my blood of the covenant, which will be shed on behalf of many, for the forgiveness of sins." Ano ba ang nakasulat? This is the symbol of my body. This is the symbol of my blood. Napakalinaw naman. Mismo ang pahayag ng ating Panginoon Jesucristo. Letra por letra, ang hinanap niya, ang sabi ng Panginoon, this is my body. This is my blood. Hindi sinabi, this is the symbol of my body. Oh. Kaya layunin talaga ng kalaban, mga kapatid, lalo na ang fallen angels, ang adversary o ng Pedro 5:8, 9, na mailayo tayo. No? Mailayo tayo sa banal na misa, na iyon ang kailangan para maligtas ang bawat isa. Sabi ni Michael, kaya ko hinamon ko sila lahat, relihiyon, sino makapakita sa aking ama banal, lalo na si Apuloy, describe mo, Father, ako. So, okay. Yan mga kapatid, inanap niya ni Mr. Eranio, literal ba umano? Alam nyo, ay narinig ko sa television at nakita yung sagot nung obispong Katoliko na nagdepensa sa Iglesia Katolika. So, kung napansin ninyo, ang INC, basta sa sagutin natin, grabe ang mga reaksyon ng mga kaanib nila. No? Sinisiraan daw sila. Pero napansin nyo mga kapatid, mula pa sa founder, mga anak at mga ministro, grabe na ang kanilang banat sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Sa mga banal, sa mga santo, sa misa, sa mga sakramento. No? Grabe talaga. So, yun. Napakalinaw po mga mahal na kapatid. Bakit kinain ninyo? Sabi ni Eranio Manalo, hindi po ba sabi ng ating Panginoong Jesus, take and eat, this is my body, Matthew 26, 26, 28. Kung gusto na letra por letra, ngayon, ang tanong, di ba, nagsagawa sila ng Santa Cena daw, nakaputi sila lahat. Saan ba mabasa sa Biblia na pag magka-Santa Cena, magsuot ng puti na Amerikana? Nakaputi ang lahat. Kung ang kanilang aral dapat mabasa sa Biblia. So, ngayon, kung balikan natin mga mahal na kapatid ang lumang tipan, ang pinakain ay sa tao na pantubos ng kasalanan ay yung tinatawag na sakripisyong hayop. Ano ba yung sakripisyong hayop? Yun ay tupa. Kahit sa New Testament, yung isinasakripisyong kordero, yung karnero, ay ipinakain yan sa Marcos Kapitulo 14, versikulo 12. Noong Passover ng mga Hudyo. At hindi ba, ang ating Panginoong Hesus ay ang kordero na mabasa natin sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 19, Juan, Kapitulo
1 versikulo 29 at Revelation kapitulo 19:13. So, napakalinaw yan mga mahal na kapatid. Kung tingnan natin sa Biblia, ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos. So kung ganon, sa huling hapunan, Last Supper mga kapatid, kung ang tinapay at alak ay sinabing katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo at pinakain at ipinainom ng kanyang mga disipulo, therefore, ang sakripisyo, ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa huling hapunan, yon ay hindi madugong paraan na sakripisyo. Ibig sabihin, unbloody manner. No. Yon ang di talaga naunawaan ng mga INC na banat lang sa pananampalatayang Katoliko. No? Balikan natin ang sabi ng ating Panginoon sa Lucas Kapitulo 22:19. And taking bread, and gave thanks, and break, and gave to them, saying, This is my body, which is given for you. Do this for a commemoration of me. So, ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsabi diyan. Utos niya yan. Kaya, ano ang sabi ni San Pablo sa 1 Corinto 11:23? Sabi niya, For I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus, on the night he was handed over, took bread, and after he had given thanks, broke it, and said, This is my body, that is for you. Do this in remembrance of me. So, napakalinaw ang pahayag ni San Pablo dito mga kapatid, na nag-utos ang ating Panginoong Hesus. So, itong utos na ito, inutos niya na ituloy sa maraming henerasyon yung ginagawa na unbloody manner ng pag-o-offer o paghandog sa sarili ng ating Panginoong Jesucristo bilang pag-alala sa Kanya. Ang misa na binanatan ng mga INC, wala silang misa, di ba? Oh. Pero meron silang mga imitasyon na ginawa na makasuot sila ng suot na kasuotang puti. Pero ang Katoliko na kahit mga ministro nagsabi, itong simbahang ito ay ang simbahang itinatag ng ating Panginoon Hesus. Okay? Sandali, wala nang reaksyon dito si ma'am. Okay. Yun po ang ating sagot sa banat nila kaugnay sa misa. At ang misa, mga kapatid, banal na sakripisyo sa simbahang Katoliko. At alam niyo ba, ito'y katuparan sa propesiya sa Lumang Tipan. Ano po ba ang katuparan sa propesiya sa Lumang Tipan? Malakay chapter 1 verse 11. Ito ang ating mabasa. From the rising of the sun, even to its setting, my name is great among the nations, and everywhere they bring sacrifice to my name, a pure offering, for the great is my name among the nations, says the Lord of hosts. At kung babasahin natin ang good news, ito ang mabasa natin sa naturang Malakay chapter 1 verse 11. People from one end of the world
to the other honor me. Everywhere they burned incense to me and offer acceptable sacrifices. All of them honor me. So, may insinso. Tandaan ninyo, Katoliko lang sa pagmimisa nagsagawa ng insinso. At ang sabi, from the rising of the sun, even to its setting. Bakit? Dahil alam nyo, ang simbahang Katoliko nagmimisa mula umaga hanggang gabi sa buong mundo. Araw-araw yan. Araw-araw. So, ang simbahang Katoliko ang katuparan. Kaya, huwag niyong talikuran ang simbahang Katoliko, mga mahal na kapatid, dahil ang simbahang Katoliko ay ito ang tunay na iglesia. At kaya nga, pinagtutulong-tulungan, binanatan sa iba't ibang mga sikta para yung mga kaanib na kulang ang pundasyon sa pananampalataya matangay. Matangay sa maling sikta. Sana magiging gabay ito, mga mahal na kapatid, sa ating mga kapatid din na nagsasaliksik. So,